Balik po tayo sa Tugon sa Pangarap. At meron po nag-text, Hi Miss Baby Gina, good PM, how are you today? I'm fine. Okay lang ba? Okay lang. Nagmerienda na ba kayo? Hindi pa. Sana ba? Sana Mamaya. tinext mo. Ano? I-text mo naman ako, Miss Baby Gina. Please, gusto ko pong makatanggap ng text mula sa'yo from a Ayun. friend. Parang blind item. Oo. Ano? Just share a load muna. Mamaya, ite-text kita, kukunin ko yung number mo. Okay. No problem. Ingit si Doming. Ay, Attorney Cruz, balikan po natin si Attorney Cruz. Attorney, ang dami-daming lumalabas na naggagawa ng kasava. Opo, opo. Di ba? So, hindi ka ba natatakot sa kompetisyon? Alam niyo po sa akin yung competition masaya. Kasi diyan aandar yung utak mo eh. Pagka hindi ka naging creative, mamatay ka. 'Di ba? Pero part ng ano yan eh, part ng business. Kung wala ka namang kakompetensya, baka namang walang market. Walang Kasi market. walang Wala. nagko-compete. 'Di ba? Oo. Kung ikaw naman mag-isa, monopoly, bihira naman 'yun. Siguro pang illegal 'yun, may monopoly ka. Pero pag legal negosyo mo, hindi mo mamomonopolize. Parating merong kayang gumaya sa iyo. Kasi sabi nga nung isang tito ko, hindi naman yang gawa ng Diyos. Kayang gayahin 'yan. 'Di ba? Pero ano yung magkakaiba sa iyo? Yung service. Yung customer service, yung packaging mo, yung willingness mo na i-cater yung needs ng mga customer mo. Although sabihin mo na kikita ka natural para umandar yung negosyo mo, pero hindi naman lahat ng kumikita may concern. So unahin natin yung concern. Susunod naman yan eh. Customers first. Okay. Anong klaseng amo si Attorney Cruz? Ikaw ba yung, alam natin na medyo metikuloso ka sa iyong tindahan, gusto mo malinis, syempre kahit sino yan. Anong klase kang amo? Pagdating sa kalinisan, stricto talaga ako. Oo, kasi yung iba, yung mga tamad, madali mong pagpasensyahan yan. Basta ang importante sa akin, kahit anong mangyari, wag maapektuhan yung kasaba. Kasi dyan tayo nabubuhay. So kung may nag-away kayo, nagsuntukan kayo, okay lang. Nag-away kayo mag-asawa? Nag-away kayo mag-asawa, okay lang. Madali ko kaya intindihin. Tinamad ka, ganon, basta hindi apektado yung kasaba natin. Wala akong problema. Hindi ko kayo masyadong, hindi ako masyadong magagalit. Ang importante sa akin, yung pag-process ng pagluluto, importante yan. Yung pagkuha ng ingredients, ako talaga yan. Repacking, ako talaga yon. Ngayon, pag binaba ko sa mga tao ko, yun, kailangan na sundin. So, nagra-random ako. Yung lasa, yan. Alam po namin na wala pong perfect na bagay. Lahat lang kahit papaano mapipintasan. How do you take it? Minsan, di ba, hindi naman masarap yan eh. Alam mo naman, lalo na yung mga kalaban mo, talagang ganyan ang sasabihin. Diba? Alam niyo po, no, with respect sa daddy ko, may ganito rin siya. Ang pangalan nung kanya, Richie Chi eh. So, meron din siyang branches. Sa daddy ko yon. Okay. Ang nakakapagtaka, sasabihin ng tao, mas masarap yung Richie Chi. Ay talaga po. Tapos sasabihin, alam mo, mas masarap kayo sa Richie Chi. Talaga po, parehas lang ho yan. so ako naman, ay talaga po, bakit naman ho, ganyan, ganon. So sinasabi ko na lang na tatay ko po yun. Yung supply ko. Tatay mo pala, kaya parehong masarap. So parehas ho yan, parehas lahat ng timpla, pati packaging, isa ho kami ng supplier para po makamura. So, si Richie Chi at saka si Don Benitos ay mag-ama. Opo. So, hindi ba nagkakaroon ng clash? I mean, hindi ba nagkakaroon ng sabihin na natin kahit papaano nagseselosan? Ay, sa akin ho kasi, ang business, nag-usap kami ng mama ko dyan. Sabi ko, mag-compete tayo. Mag-compete tayo. Bakit? Compete in a way na parang healthy competition. Parang sports. Parang sports, nagko-compete kayo. May mananalo, may matatalo. Pero masaya kayo after. Diba? Ganon din yung tingin ko sa business. Na galingan mo para mag-improve yung diskarte mo. Ako naman gagalingan ko. Parehas tayong magbe-benefit. Sabi ko nga sa kanya, sa mama ko, mas gusto ko na ikaw ang kalabang ko kaysa iba. Pero hindi kayo nag-uusap na ito ang gawin ko, ito gagawin ko sa lasa ko, ito gawin mo sa lasa mo. Hindi. Yung lasa ay standard ho yan. Standard. So halimbawa, gagawin. So anong difference ng kipapa at saka sa'yo? Parehas ho, talagang tipla yan eh. Wala akong magkakaiba service yan. na lang siguro. Sa service na lang magkakatalo. Pati presyo. Presyo parehas din. Kung halimbawa, ako ang mag-a-apply sa iyo, anong tinitingnan mo sa requirements mo sa mga service crew mo?
Kinakausap ko talaga yan. Na una kasi minsan ano requirements mo? Kahit nga hindi nakagraduate. Oo naman. Basta ang gusto ko lang pag kinausap mo, nakatingin sa iyo ng diretso. 'Di ba? Kasi makita mo sa tao. Totoo yun. Pag kinausap mo, hindi lutang. Pagkalutang, parang disgrasya ka na. Kasi lulutang na si kasama. Hindi, makikita mo yung sa mata pa lang. Malisukli. Pag ako nagagalit, sinasabi ko, tignan mo ako sa mata. Tignan mo ko. Pag nagsasalita tinitignan ka ni Doming sa mata ngayon. Ayan, Kasi doon mo makikita yung sincerity ng tao. Pagka nakikipagtitigan sa'yo, ayoko nung nag-uusap na, ay, ganun, yung nakayuko-yuko. Ayoko nang ganun. Magtitigan tayo para diretso. Parang mabait ka nga, pero parang napaka-stricto mo. Training din kasi. Training ni Papa. Sa trabaho rin. Tsaka, sa law school din. Ganun. Oo, ganun eh. So, pero you are still practicing being a lawyer? Opo, sa Bureau of Fire Protection. Ano namang klaseng lawyer si Attorney Cruz? Marami po. May tigagawa ng documents. Minsan may hearing pagka may problema. Any case na ipasa sa amin na tungkol sa Bureau, ikaw ang Kung halimbawang papipiliin ka sa dalawa, alam ko na kaya mong sabayan pero ibig sabihin kung papipilian ka, saan mo mas gusto maging legal officer ng ating Bureau of Fire Protection or eto na itong magnegosyo? Napakahirap naman ang tanong nyo. Pang beauty pageant. Feeling ko beauty queen na Gusto ko yan. Hindi nga, di ba? Daw napapagsabay mo, pero kung ikaw ang tatanungin, saan mo gusto? Para po yung anak. Parehas mong gusto, parehas mong mahal, pero magkaiba ng ugali. Opo, mahirap po talaga siyang pagpilian. So ngayon niyo po ako tatanungin, mahirap siyang sagutin. Bakit ho? Yung sa nakukuha kong fulfillment sa pagninegosyo. Siyempre, makikita mo, marami kang natutulungan din, ganyan. May natitira naman sa'yo, di ba? Tapos, marami ka rin nakikilala, ganun. Sa public service naman, nakakatuwa na pagka yung mga bombero na lumalapit sa'yo, natutulungan mo, may mga problema, ganito, sir, ganitong nangyari, ganyan. Nakakatuwa din. Napapagtanggol mo naman sila, di ba? Ganon, parehas masaya eh. So, sa ngayon, napakahirap sagutin yung nyo. Buti na lang hindi beauty contest. Baka natalo ko. Runner-up kita. Oo. Kaboses ka daw ni Raymart. May nag-text. Salamat ho. Salamat ho. Sana kamukha din. Katabi niya po si Claudine. Ano ba yan? Wasak na Claudine. Okay. Hindi po ako nasuntok. Okay. Magkano po daw ang franchise at paano po ito? Magsisimula po yan. Ang average natin ay 180,000. May kasama na pong oven yan, mga stainless steel racks, mga trays, at initial inventory. Ang hindi lang po kasama dyan ay yung natin, pwesto. Kasi po, ayoko po yung idea na naka-cart. Dahil iba-iba pong location, iba-iba pong pwesto ang kailangan mong i-adapt. So, yun po, kung halimbawang makakatipid kayo sa construction, halimbawa, karpintero ka, kaya mong gawin mag-isa yung construction, basta pa-approve mo yung design sa akin. Hindi na kita tutubuan, kaya mo na yan. Para ma-less din yung expenses nila, para mabilis yung ROI. Ang goal ko talaga yung return of investment, yung inyong para ganaan pinuhunan nyo. Okay. Another texter, good PM po ulit. Totoo po ba ang sinabi ni Attorney Cruz tungkol sa OFW? Para pa rin po kay Attorney Cruz, may bahay po ako ng isang OFW at naiisip ko din po namin ang mag-umpisa ng pagkakakitaan dito dahil wala na pong nangyari sa pagtatrabaho niya sa abroad. Wala po kaming alam na pang negosyo. Ayan. Ayun po, pwede naman natin kayong payuhan, ganon. Kung may training package po ba ang inyong franchising? Opo, kasama na po yung training at saka yung sistema, ituturo po natin at saka po mag-duty sila kailangan dun sa branch. So, ayoko po yung sekretary ko, papuntahin mo dun. So kung ako may magpa-franchise at sabihin sa akin na papupuntahin yung sekretary ko, ibabalik ko na lang yung pera niya. Bakit ho? Kasi bakit hindi siya ang bakit hindi ikaw? Kung ikaw ang magninegosyo, i-try mo man lang, training na nga lang eh. Alam nyo, ang nakikita ko kay Attorney Cruz,
aside from yung sinasabi niya, Domi, na may service siya, di ba? Yung malasakit, andoon. Totoo. Kasi alam nyo, ang dami po nagpa-franchise na sabihin na natin, puro pera lang ang gusto. Pero siya po hindi. Ang gusto niya yung for the future. Ito, binigay ko sa yung franchise, nagbayad ka sa akin ng ganito, then ite-train ko kayo. Pagka-train ko, meron kayong future. Kasi alam nyo po, iilan lang yung mga ganyan. May personal diba? attachment. Hindi, totoo, iilan lang ganyan. Yung iba, basta meron kang pera, bigay mo sa akin, wala akong pakialam. Ang dami ko nakikitang kiosk na ang papangit na ngayon. Siguro may hindi man lang nila chine-check. Ako nag-observe lang sa mga malls, di ba? So iba pong klase siya. Kaya kung doon po sa mga gustong magnegosyo, tawagan nyo na lang po. Opo. Attorney Cruz, ang telephone number mo? Una, pwede nyo po ako makita sa Facebook. Makikita nyo sa Don Benito sa Facebook. Makikita nyo naman yon. Pwede nyo akong email sa donbenitos@yahoo.com. So, pwede kayo mag-inquire doon. At pwede nyo akong tawagan. Ako ay walking call center. Pwede nyo akong tawagan sa 0922-885-2569. So, yun, kung maganda ho, kung bibili kayo ng Don Benitos, makikita nyo ho yung number ko sa gilid. Oo. At saka, syempre po, bago po kayo mag-franchise, kailangan tikman nyo muna. At talaga pong masasabi nyong yummy. Diba? Kung ma-enjoy sila habang tinitigyan. Alam nyo, meron kasing minsan ng mga kasaba na super tamis. Makikita nyo po na mapait because of the flour. Kasi gawa, ito po ay tunay na kasaba. Ito po ang mapapagmalaki. Hindi ko po ako nang bobola, pero totoo po yan kahit hindi ko po natitikman. Joke. Natikman ko na po. Kaya ayan po. So again, ang telephone number po ni Attorney Cruz ay 0922-885-2569. 2569. Email nyo na lang po sa donbenitos@yahoo.com. Ayan. Another texter. Doon po kay Early, na sa kanyang sister Early, di ba? Kay Lydia Peralta. Ano daw? Isama sa prayers ang kagalingan ng head servant na si Brother Ting Arcadio. Oo. So, isasama po namin yan sa dalangin namin kay St. Clair. At bago po ang lahat, syempre magko-commercial break muna tayo bago po another question kay Attorney Cruz. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama.